Diyos. Umalakpak nga po ang lahat ng mga pinagsalat ang mga Diyos. Malakas po na palakpak. Kunti lang po ang pinagpala. Purihin po ang Diyos sa buhay at tayo pinumaka muli sa pagpapasalamat. Amen. Hallelujah. Ito po ang sabi ng awit 95 verse 2. Amen. Sabi po dito ni Haring David na tayo na lumapit sa kanyang presensya na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Amen. Tayo daw po ay lumapit sa Diyos. Amen. Ng may tuwa at galak. Amen. Tayo po nagagalak sa mga binigay ng Diyos sa kabutihan niya. Amen. Tayo magpupuri, papasalamat sa Diyos. Amen. Katulad kanina, nagsasayawan tayo, nagpupuri tayo. Sigit sa lahat po, pasalamatan po natin ang Diyos na buhay. Sa dahil po ang kanyang pag-ibig at ang kabutihan niya po ay atin po laging natatanggap. Amen. At sino man po ang nakakatanggap ng kabutihan at may papagpasalamat sa Diyos, tumayo na lamang po. Pupunta po tayo sa mga babae. Amen. Purin po ang Diyos. Sino po ang mauna magpasalamat sa Panginoon? Girls, Sir Donalisa, palapakan po natin ang buhay ng Diyos, kanyang buhay. Amen. Masigla, magalang daw. Pagpalang maga po sa ating lahat at magpapasalamat po ako sa Panginoong Diyos sa dugtong na buhay na ibinigay niya po sa akin. Nakakaraang 25. Ako po nagpapasalamat sa aking 39 years old na nakilala ko po ang Diyos. Ako po ay nagpapasalamat ng bagamat ako po ay bago pa lamang po dito sa Jesus is my life. At tunay nga po ang Diyos po ay mabuti sa bawat isa po sa atin at sa aking asawa, sa aking mga anak at sa aking pong buhay. Ako po ay nagpapasalamat sa Diyos na siya po ay talagang buhay at lagi po siyang kumitilos dahil po ako po ay nagpapasalamat sa Diyos dahil nga po sa pagkikita ko sa rice mill, nandun po lagi kang talagang po nga po yung spirit o yung spirit na once na nagbabasa ka ng Biblia, totoo pong hindi ka nga, yun nga po diba, na pag nga po tayo ay hindi po tayo nagbabasa ng Biblia, walang guide, wala pong nagtuturo sa atin, wala, puro yung masama ang bumubulong. Pero po nung nagbabasa po ako na ng Biblia, nandun po ang pagsama ng Diyos na huwag akong gagawa ng mga bagay na ikapapahama ko. Yun po yung sa pagtitinda ko nga po na dati, kapag nga po mga biyahero ang nagtitinda, yun po ay tinataasan po namin ng pride. Pero ngayon po sa habag ng Diyos, kinakausap po ako ng Holy Spirit na huwag po ako makitulad dun po sa mga tao na walang Diyos. Yun po, pinagpapasalamat ko po yun sa Panginoong Diyos na kunin nga po sa ikukan. Yun po at maraming salamat sa Panginoong Diyos. Amen po. Purihin po ang Diyos sa kanyang buhay. So, purihin po ang Diyos. Palapakan po natin ang Diyos na buhay. Sino pa po pa? Sige, sinanay nila muna. Amen. Palapakan natin ang buhay ng Diyos sa buhay niya ng nila. Amen po ang Panginoon. Nakamaunahan po niyo dyan. Nakakapabuti ng Diyos pagkapat wala ko kagabi. Bigyan ka na ng Lord kasi naglipat kami sa panibagong namin tahanan sa Lord. Nagkapungbahay na kami dito. Kaya, yung pagkamat, hindi bukod sa aking kaluban paglipat doon. Pero kaluban siguro talaga naman kasi nilipat kami. Kaya dapat mabutin po ng Diyos sa aming mga buhay. Siguro ako pag walang linggo, doon ako sa kalba. Kasi siyempre pangkasaya dito lang na. Kaya mabuti po ang Diyos sa buong linggo na pag-upan sa ating sa bayan. Pagamat kami magkahiwalay muna natin sa Santahan, Puliraran, kasi malayo na Northwest. Talagang mabuti ang Diyos, alam ko may parang Diyos sa aming mga Diyos. Kaya sa Diyos po mabuti. Amen. Purihin po ang Diyos. Sino pa po? Ay, Ate Jeline, sige. Amen. Takbo. Okay tayo. Para magiging din. Nagpapasalamat po ako sa Lord na buhay kasi po nung nakaraan po, ang inaano ko is yung sa trabaho ko, hindi ako nakakaramdam ng pagod, kundi sakit lang ng balakang. Tapos, dahil ngayon, bigla po akong nalipat sa pag-QC. So, madali na lang yung trabaho ko.
Eh, bigla po kahapon, na ano po ako, parang nakita ko ata ng leader namin na kaya ko. Eh, nung ilang araw namamaga yung mga palad ko, mga daliri ko. So kahapon, nailipat ako sa pagpapackage. Nagbubuhat ako ng bundle-bundle na karton, tapos nagkakarton ng washi. Sabi ko, parang ano eh, parang napaisip ako, parang gusto ko mag-resign kasi hindi ko naman siya trabaho kasi panlalaki. Kaya lang po, notice ko talaga eh, naisip ko na lang, kailangan kong maikutin lahat ng klase ng trabaho doon para alam ko, para tumagal ako. Parang magandang experience yun sa akin na kung saan mag-resign ako, marami na akong alam. Kaya nagpapasalamat ako sa Lord kasi hindi ako nakakaramdam ng pagod pero sakit pa nung pala ang naramdaman ko. Tapos kahapon, nakaramdaman ko ng pagod na pinagpawisan talaga ako. Ngayon yung iniig sa sana magpawisan ako kasi hindi maganda yung pakaramdam ko. Ako daw pinagpapawisan. Kaya salamat po sa Lord sa pag-iing sa akin sa araw-araw na pagpasok. Tapos yung pagpapala lagi. Kaya salamat po sa Lord. Yun lang po. Hindi po rin po ang Diyos. Talagang totoo po yan na pag po tayo talagang nalalaman naman po natin ang ating buhay. Amen. Sa Genesis 3:19, kailangan po natin magtrabaho para po tayo mabuhay. Amen. So, meron pa po ba sa girls? Sige po, Sister Baby. Praise God. Hallelujah. Amen. Sa mapagpalang umaga po sa bawat isa Amen. sa loob ng ng gawain po ito. Anyways, hindi na pahabain pero in short, I'm so happy and blessed na nakatayo naman po ako sa lugar na ito. Dahil na-miss ko po yung 3 weeks na yon na hindi po ako nakadalo. Dahil may reason pero binalance ko rin po, hindi naman din ako nakalimos sa Lord. Binalance ko lang dahil nung mga time na yon, kasi napakahirap ng working mom. Isipin mo hanggang Sabado mag-work ka. Yung mga trabaho na naiiwan mo, hindi mo nagagampanan. So yung rest of Sunday, na parang kay Jesus, na kukuha ko pa. Ngayon, hinihiling ko sa Lord talaga na i-balance niya. So, yung pag-pray ko po na yun, di ba po nilipat nga kami ng bahay, sabi ko, Lord, pag may sarili na po ako ng bahay, mapapalas ko na yung mga gawain ko na pwede kong gawin sa gabi na hindi ko na pwede gawin sa Sunday ng morning. Gabi pa lang magagawa ko na. Kasi hindi naman po limit sa inyo, nakikipisa pa po ako sa kapatid ko. Kaya mahirap pong kumilos. Kaya salamat sa Panginoon na inalis niya na po last night na binigyan niya rin po kami ng lilipatan. Sabi nga ni Pastora Lynn, talagang tanda ko po yung last 3 weeks na hindi ko pagdalo. Nilagay ko po sa mind ko, sa heart ko, sa buong pagkatao ko po, yung mga natutunan ko dito po sa Jesus My Life. Even yung mga nakarang release ko sa Lord, talagang sabi ni Pastora Lynn na, kung hindi na kukuha sa prayer, dakaali mo sa fasting. Sabi ko, oh, more prayer naman. Ano naman yung believe na naninimpalataya sa Lord na ibibigay naman, pero parang ang daming handa. So, pinangat ko po sa fasting, sabi ko, Lord, ayoko nang masira yung pagdadala ko sa gawain mo. Bigyan mo naman kami ng tahanan na po, kasi watak-watak po kaming pamilya. Yung gamit po namin, na sa R&B, yung katawan namin, nasa Bukawi. Tapos yung gawain na dapat mong dadaluan, hindi po ako nakakadalo. Kaya, tinakot po sa fasting without permission kay Pastor. Pero sabi ko, Lord, sabi naman nila ni Pastor, daan mo sa fasting kung hindi na po ko sa prayer. Kaya tumawag po yung nilipatan namin sa niya, silipin mo na po yung apartment na kukunin mo, ready na po sa'yo. Napakabuti po talaga ni Lord. Napakabuti po talaga. Bakit ko po hindi masasabi? 2 kwarto, nilagyan ng ilaw. Bago lahat ng script. Pati si binigyan ako ng tabo at drum bago. Sabi ko, Lord, talagang napakabuti mo. Kulang pa ang ibiin na napakabuti mo talaga. You're so great talaga, Lord. You're faithful talaga. Napakabuti mo. Sabi ko, sa ibang tinirahan ko, wala akong naranasan na ganyan. May patabo, may pa-drum, may pa-ilaw. Tapos sa financial, kulang po yung binato. Kasi ang laki po talaga ng
na ma-raise ko. Pero hindi po talaga ng Lord. Sabi ko, Lord, sana yung heart ko at yung heart ng may-ari magkaisa kami sa pag-uusap. Kaya sabi ko, Lord, talagang kumilos ka sa buhay ko nung araw na yon na nireceive niya yung financial na yon na kulang. Pero sabi niya, ako sa'yo anak, maghakot ka na. Sige, para, kasi dun sa tinitiran ko, wala pong kuryente. Limang-lansya po kami ng uniform ni Ivan. Di ulit. Hindi po talaga ako sanay gumamit yun. Hindi po sa salitang hindi maganda, hindi ko po talaga kaya kasi yung ulit lalagay po dun sa naiiwan po ako dun sa paghagon. Bumabagsak po yung baga. Kaya talaga sabi ni Pastora yung patience at saka yung pagtitiis talaga, lagi mong isa-isip. Kasi later, ibibigay ng Lord ang best para sa iyo basta maniwala at manampalataya ka lang. Kita nyo mga kapatid, kahit nakachinelas po, sabi ko, hindi hadlang ang hindi ako makadalo kahit ako nakachinelas. Kasi sabi ko, hindi naman maganda ang pagdalo, masa nasa puso. Kaya ngayon mga kapatid, mula ngayong Sunday na to, every week na po ako tatanong sa inyo. Kaya purihin po ang Panginoon sa Diyos ng buhay. Salamat po sa buhay ng Pastora Jane, mga kapatira na tumutulong po sa inyong lingkod. Bahala na po ang Panginoon na magbalik po sa inyo. Salamat po. Salamat sa Panginoon. Purihin po ang Diyos, kumilos po bang Diyos sa buhay ni Sister Baby. Mabuti po talaga ang Panginoon. Amen. Pumalakpak muna po ang lahat ng anak ng Diyos. Purihin po ang Diyos. Amen. Last na lang po si Mama Don. Sumugpa ng mga po sa lahat. Ako din po ay nais ko rin po magpasalamat ngayon sa umagang ito dahil matagal po ako na hindi po nakapagpasalamat. Yun po, ngayong araw na ito, una po sa lahat, pinapasalamatan ko po ang birthday na aking pamangkin at saka apo. Si Ate Marie at saka si Kuya Andre. Yun, salamat po sa kanilang mga buhay. Mismong araw nito, birthday po nila ngayon. Kaya maraming salamat po sa kanilang buhay, sa ng buhay nila. Yun, nais ko rin po pasalamat ang ginawa ng Diyos sa akin. Na hindi po lingid sa lahat na nilipat na po kami ng tirahan dapat. Kaso, sabi ko sa Panginoon, Lord, hindi ko po nais na malayo sa aming bahay Panambahan. Gusto ko lamang talaga na manatili dito sa Rimbi para malapit sa gawain. Kasi mahirap pag malayo. Di ba po, yun, alam mo po, noong una, talagang itinataas ko talaga sa Panginoon na kung po pwede sana, i-extend pa niya po yung aming pagtira sa bahay na yon. Ngayon, alam niyo po, kinausap din po ako ng may-ari na, so, sabi na, parang hindi ka pa makakaalis. Sabi ko, salamat sa Panginoon. Talagang, ang Panginoon talaga tumutulong. Kaya alam mo, tapos yun, isang araw na naman po, sabi niya, doon talagang pinag-isipan ko muna sa kaniin. Sabi niya na, pinaplano pa po nila ang paggawa. Kaya sabi ko talagang ang nais po talaga natin ay talagang tinutugon ng Panginoon na kung saan po tayo manatili at nais na gusto natin na doon lang, talagang pinagkakaloob niya po yun. Maraming salamat talaga sa ating Panginoon na siya po ang tumutugon sa ating mga dalangin. Salamat sa ating lahat. Amen. Ang tao lang po ang nagbabalang ulit ang Panginoon po ang siyang nag-tugon ng Amen po. Tuntun, ikaw na. Purihin ang Diyos sa mga natin ng buhay ng Diyos sa buhay niya tuntun. Sana po, ito lang. Mga amin si Ardia, ang sulat po, mga amin si Kuya Anel. Kasi, hindi na uulan. Yan, yan. Kasi, ang puno ko ay isa. Kasi, ako, mawala. Ako, ama, alakas. Awa mo ganda, aluluwang. Dahil aluluwang, kita na bewang. Ako, ang tulong ninyo, kita na bewang. Na, pompong ato uno, ako mabuyan. Sopa, laling na, issue. Amen. Basta naunawaan ko lang kung mahalaw niya si Jesus. Amen. Pagbalad po talaga yung may hinari na makasunod sa kalooban ng Diyos. Amen po.
Purihin po ang Diyos sa buhay ng Kuya Dudon. So, sino pa po sa lalaki? Amen. Purihin ang Diyos. Daddy Jose, alam ko gusto mo na. Nagalan ko pa talaga. Sige po, palapakan po natin ang buhay ng Diyos sa buhay ni Daddy Jose. Pagpalang umaga ng mga taga-Gilis My Life. Papasalamat ako sa Diyos dahil kahit wala akong trabaho, humihinga, nakakita, nananampalataya. So, hindi ako pinababayaan ni Lord. Hindi ako natutukso ng anong bagay, bagamat lagi tayo magpasako, magpakalala sa Diyos dahil sabi nga sa Matthew 26:41, manalangin tayo. Dahil manalangin tayo walang pati, dahil huwag tayo matulog, magsulog tayo ng kilay. Ang ating manalangin tayo dahil ang ating laman ay mahina, subalit ang Espiritu ay nakahanda. Salamat sa Panginoon na tunay nga ang pag-ibig ng Diyos ay nasa lahat ng dakong mga taga-Diyos. May pagpapalaan na yayaman pa. Salamat sa Panginoon. Amen. Purihin po ang Diyos sa buhay ni Daddy Jose. Totoo po yan na kahit wala po siyang trabaho. Amen. Binubuhay po siya ng Diyos. So, sino pa po? Meron pa po ba? Boy, sige Kuya Luigi. Palapakan natin ang buhay ng Diyos sa buhay ni Daddy Jose. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Pagpapasalamat ko po sa Lord yung habang nagde-devotion po ako nung nakaraang Martes po. Sa awit po yun awit chapter 90 po. Nag-pray po si Moises sa Diyos about sa humingi po siya ng tulong po sa Lord. And yun po, pinarealize po sa akin po ng Lord nung dati pa po ako, mga unbeliever pa po, ang iniisip ko palagi is, madali lang po maging Kristiyano. Kasi po, nasa tama na po sila, yun po. Tapos po, ngayon po, na 2 years and a half na Christian na po ako, na-realize ko po, mahirap din po pala. Kasi po, marami pong mga tukso, marami pong pagsubok. Tapos po, marami pong mga gawain kaaway sa buhay ng bawat isang Kristiyano po. Pero ang natutunan ko po doon sa verse po na yun is, andun po yung hirap, andun po yung kahirapan, yung mga pagsubok. Pero ang naging advantage po ng isang pagiging Christian is, kasama po natin ang Diyos po. Yun po, kasama na rin po kasi po sa pangako po na habang binabasa ko po yung Book of Psalms po. Once po na sinamahan po pala po tayo ng Diyos is, andun na po yung katagumpayan po sa ating po mga buhay. Kaya salamat po sa Diyos. Totoo yan, Kuya Luigi. Sa buhay po ng Kristiyano, hindi po talaga madali. Akala po natin madali, no? Pero totoo po yan, di ba lagi po natin pinag-aaralan every Thursday na ang suffering through blessing. Amen? Kung meron daw po tayong mga pagdadaan ng pagsubok sa buhay, ang kasunod po nun ay mga pagpapala. Amen? Purihin po ang Diyos sa buhay ni Kuya Luigi na sa kanyang edad, nararanasan na po na yung mga testing ng buhay bilang Kristiyano. Yan po ayon, patunay po na talagang nagmamature sa Lord. Amen? Ang gagawin lang po natin, huwag po tayong umalis sa Panginoon. Amen? So, ako na lang po magpapasalamat. Salamat po sa Lord sa buhay na ito. Amen? Dahil po, hindi po talaga maligid ng diablo yung aking emosyon, lahat sa financial ko. Ang aking kalusugan po ay kanya laging, amen, ang aking presyon ay lagi niya pinapataas, 180, biruin mo nung Monday, hindi po ako nakapasok dahil nagsuka ko. Then, talagang grabe yung hilo ko. So, salamat sa Panginoon dahil pinag-pray ako ng asawa ko, din kaming dalawa nag-pray. At salamat po sa buhay ng ating pastora. Siya po talaga yung ginamit ng Diyos para, amen, yung temporary po na gamot, amen, para ma-exile yung nararamdaman. At salamat po sa Panginoon, after po nun, nakapasok na po ako ng tuloy-tuloy. At yung mga pagpapala, himala po ng Diyos ay hindi po patuloy nawawala. Amen po. Dahil po, tingnan mo, hindi ko ako 50 pesos lang po yan, pero hindi po yan bibilin talaga. At yung relo na to, hindi ko rin po yan bibilin. Kahit 100 lang yan, hindi po ako bibili. Salamat po sa buhay po ng mga tao na ginamit ng Lord. At doon po sa tumulong sa akin para po magbumili ng pamatak sa mata dahil po hindi po ligid sa inyo yung mata ko, nagbi-blurred po talaga. Dahil hindi ko po alam kung sa po pawis ba or talagang
Amen, nasa age ko na. Kailangan ko na lang salamin. Pero hindi pa. Salamat sa Lord dahil patuloy ko pa po naman nagbabasa ang kanyang salita. Yung pag-iingat ng Diyos sa aming mag-asawa. Then, patuloy po pinoprovide ng Lord yung aming pangangailangan. Hindi po nawawala ng aming mga wallet ng piso. Lagi po nilalagyan ng Lord. Amen. At salamat po sa Panginoon sa provision na patuloy siyang papaglimuran. Yun lamang po, salamat po sa Panginoon.